Isa pong napakalaking balita ang lumabas kamakailan tungkol kay Bitcoin. Ayon po kay Ginoong David Bailey, siya po ang CEO ng Bitcoin Magazine, ipapatupad na ng gobyerno ng US ang kanilang Bitcoin reserve sa loob lamang ng ilang linggo. Kaya mas mabilis po ito kaysa sa inaasahan ng karamihan. Ngayon ang tanong ngayon, bakit ganito kabilis ang aksyon ng US? Ano po ang magiging epekto nito kay Bitcoin at sa buong crypto market? At higit po sa lahat ay paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, lalong-lalo na sa mga nag-i-invest kay Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang sabihin na pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba. Yan, sa ibabang screen. Ayan. Ngayon ay sa mga hindi pa nakakaalam ay ano nga ba ang Bitcoin Reserve ng US? Nito pong nakalipas na March 6, 2025 ay nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ang isang executive order na naglalayong magtatag ng isang National Crypto Asset Reserve para kay Bitcoin. Ibig sabihin ay opisyal ng kinikilala ng gobyerno ng US ang Bitcoin bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang financial reserves, katulad po ng ginto at iba pang mga mahahalagang asset. Sa halip na unti-unting ipatupad, mas pinabilis ng administrasyon ang proseso. Sa isa pong tweet, sinabi ni Ginoong David Bailey na naiimplementa ito ng gobyerno sa speed of tech. Yan, ang tindi po niyan, speed of tech. At ibig sabihin ay kasing bilis ng teknolohiya. Yan po ang ibig sabihin niyan. Speed of tech or kasing bilis ng technology. At ito po ay nangangahulugan ng aksyon sa loob lamang ng ilang araw o linggo at hindi po buwan o taon. Ayan. Aabutin lamang po ng ilang araw o linggo. Ayan, ganyan po kabilis yung tinatawag nilang speed of tech na ito. Ngayon ay bakit nga ba, ito po yung sunod na malaking tanong, bakit nga ba parang minamadali ng US ang kanilang Bitcoin reserve? Yan, may ilang mga dahilan kung bakit posibleng minamadali ito ng gobyerno ng US. At ang una ay ang pagpapalakas po ng kanilang ekonomiya. Yan po yung unang dahilan. Ang Bitcoin po kasi ay kilala bilang isang deflationary asset. Ibig sabihin ay hindi ito madaling mapeke o madagdagan tulad ng fiat money. Sa paghawak po ng Bitcoin Reserve, maaring maprotektahan ng US ang kanilang ekonomiya mula sa inflation. Pangalawa ay ang pagkakaroon po ng strategic advantage sa ibang bansa. Kapag naunang nagkaroon po ng malaking Bitcoin holdings ang US, mas magiging mahirap para sa ibang bansa na makahabol. Ang ganitong hakbang ay maaari pong pilitin ang ibang mga bansa na sumunod at magkaroon din ng sarili nilang Bitcoin reserves. Ayan. At ang pangatlo ay ang regulatory clarity. Sa matagal ng usapin ng regulation sa crypto sa US, ang executive order na ito ay nagbibigay po ng mas malinaw na direksyon para sa industriya. Sa halip na magkaroon po ng takot ang mga kumpanya at investors tungkol sa posibleng pagbabawal ng Bitcoin, mas nagiging malinaw na tinatanggap na ito ng gobyerno. Ayan, ngayon ay ano po ang epekto ng Bitcoin Reserve sa crypto market? Yan, ang pagkakaroon po ng Bitcoin Reserve ng US ay meron po itong malawakang epekto sa buong crypto industry. Kaya meron pong ilang mga dahilan sa mga posibleng mangyari. Ayan, una ay mas mataas na Bitcoin adoption. Ayan, dahil opisyal ng kinikilala ng US ang Bitcoin bilang isang reserve asset, maaari pong sundan ito ng ibang bansa. Kapag dumami ang mga bansang bumibili ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang national reserves, maaari pong tumaas ang demand at saka presyo nito. Pangalawa ay ang mas matibay na Bitcoin regulations. Yan. Ang pagkakaroon po ng malinaw na regulasyon ay maaaring makatulong sa mas ligtas at maayos na paggamit ng Bitcoin sa iba't ibang mga financial institutions.
Pangatlo ay ang posibleng pagbagsak ng fiat currencies. Ngayon, habang parami ang mga bansang kumikilala kay Bitcoin, maaring humina na po ang tiwala ng mga tao sa traditional na fiat money gaya po ng dollar o Philippine peso. Ngayon, at ang panghuli ay ang pagtaas po ng institutional investments. Kapag mismong gobyerno ng US ang nag-i-invest kay Bitcoin, magiging mahirap para sa mga malalaking institutions tulad ng mga bangko at saka hedge funds na sabihing ito ay isang lehitimong asset. Ngayon ay ano po ang mangyayari sa Bitcoin holdings ng US? Ayon po kay Alex Thorne. Alex Thorne, siya po ay mula po siya sa Galaxy Digital. Siya po ang head of research ng Galaxy Digital. Kasalukuyang may hawak po na 200,000 na Bitcoin ang gobyerno ng US, pero 88,000 na Bitcoin lang ang itatalaga bilang official reserves. Ang natitirang 112,000 na Bitcoin ay bahagi ng mga cryptocurrency na nakumpiska mula sa mga illegal na activities at dapat po na ibabalik sa Bitfinex. Pero hindi pa tiyak kung talagang maibabalik ito o gagamitin din bilang karagdagang reserve ng gobyerno. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay Bitcoin. Para sa atin ay may positibo at negatibong epekto po ang mabilis na pagpapatupad ng Bitcoin reserve ng US. At umpisaan po natin sa positibong epekto. Una ay ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Kapag tuluyang nagpatuloy ang mass adoption ng Bitcoin, malaki po ang posibilidad na tumaas ang presyo nito. Kung isa ka pong long-term investor, maaring mas kumita ka sa paghawak ng iyong Bitcoin investment. Pangalawa ay ang mas malinaw na regulasyon dito sa Pilipinas. Kung mas maraming bansa ang kikilala kay Bitcoin bilang isang reserve asset, maaring mapilitan po ang ating gobyerno, gobyerno natin dito sa ating bansa, na magpatupad din ng mas malinaw at maayos na crypto regulations. Ngayon ay pagdating naman po sa negatibong epekto ay una, maaari itong magdulot ng biglaang market volatility. Dahil sa mabilis na pagbabago sa pulisiya ng US, maaari pong magkaroon ng biglaang paggalaw sa presyo ni Bitcoin. At posibleng magdulot po ito ng matataas na fluctuations na maaring makaapekto lalong-lalo na sa mga short-term traders. Pangalawa ay ang mas mahigpit na regulasyon sa crypto exchanges. Kung susunod ang ibang bansa sa US, maaring maging mas mahigpit po ang requirements para sa mga crypto exchanges dito sa Pilipinas, gaya ng mas mataas na tax o mas maraming restrictions sa withdrawals. Dayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang mabilisang pagpapatupad ng Bitcoin reserve ng US ay isa po itong napakalaking milestone para sa industriya ng crypto. Ipinapakita nito na hindi na lang ito isang speculative asset, kundi isa ng lehitimong bahagi ng financial system ng mga bansa. Para sa mga investors, ito po ay isang senyales na mas lalong magiging mahalaga si Bitcoin sa hinaharap. Pero kasabay po nito, dapat po tayong maging handa sa posibleng mga pagbabago sa regulasyon at saka market volatility. Kung ikaw po ay isang long-term Bitcoin holder, maaaring ito na ang simula ng mas malaking adoption ng Bitcoin sa buong mundo. Pero kung ikaw naman po ay isang short-term trader, siguraduhin mo pong may malinaw kang trading strategy dahil maaaring magkaroon po ng biglaang paggalaw sa presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.